So, what is the main issue in the gospel? Pangalawa, the gospel is not against for riches. Amen. Tulad ngayon, makaharap ko, mayayaman to. Amen. Amen. Kung titirahin ko kayo sa preaching na kayong mga mayayaman, sigurado uuwi akong luhaan. Ganun pala ha. Tulad yung nakagreen na yan, mayaman yan. Kidding aside, so dadagdagan ko na lang yung inyong ano. Una, the gospel is not against for riches. Hindi dito tinitira ni Lord ang mayayaman. And what is the main issue of the gospel? The main issue of the gospel is the word greedy. Kasakiman. So, if you analyze the gospel, the richest man here ay yumaman siya, marami sa pagsisikap niya. Kasi walang sinabi doon na itong mayaman na ito kaya yumaman nag-corrupt. So siguro nagsikap siya, and God is not against sa ating mga pagsisikap. So the issue sa Ebanghelyo, which is binanggit niyo naman na itong babanggitin ko, pasok naman lahat ito, is yung tinatawag na kasakiman, which is napapanahon. Kung i-define natin ang kasakiman, the simple definition of greedy is yung meron ka na gusto mo pa. Lima na yung sapatos mo. Hindi ka pa rin kontente. Gusto mo pa ng 6, brother Paul. That's the greedy. If we are talking about luxury life, wag mo natin isipin na ang luxury life ay yung meron kang limousine lamang. The luxury life is yung hindi ka na nakontento sa 2 sapatos. Gusto mo pa 10 pares. Kaya kayong mga may 10 pares na sapatos, Ibigay na. tayo, bigay mo pa sa No, kidding aside, that's the simple isa sa mga definition ng greedy. Yung gusto mo nang, kasi kung titignan mo ibang video, that's the attitude of the rich man. Yun na, meron na akong gigibain ko to. Gusto ko yung mas malaki pa. Alam mo yung wala na siyang natagpo ang kasiyahan. That's the isa sa mga simple definition ng kasakiman. So, kung bibigyan ko to ng ang tanong ko dito is, ano yung dapat natin gawin upang hindi tayo matulad dito sa mayamang angal? Ikaklaro nyo lagi the gospel is not against for riches. Hindi ito laban sa pagyaman. Amen. Hindi laban ng Diyos sa pagsisikap ng tao para yumaman. Kaya nga kung magtatanong ka, sino gustong yumaman? Tama yung si Betty, ako gusto ko. Basta yung pagyaman mo ay galing sa mabuting bagay. So, ang tanong ngayon dito is, paano natin mababantayan ang ating sarili upang hindi tayo matulad dito sa mayamang ito, upang maiwasan natin ang kasakiman. Binanggit na rin dito that sa first division, una, yung huwag natin gawing measurement ang kayamanan. Kasi sa Old Testament, kung titignan nyo, ang measurement ng blessed is kailangan riches ka. Basahin niyo yan. Sa Old Testament, kailangan material talaga ang basihan. Kaya, kasi kung ang sukatan ng kayamanan ay material, you mean ng governing Lord's blessed.
Materialism. Yung blessed, yung mga gambling world, blessed kasi ang lalaki ng bahay niyan. Ang mga kotse niyan, limousine. It means blessed sila. No. Kaya ang una, para maiwasan natin at hindi tayo matulad dito is huwag natin gawing sukatan, measurement o kaganapan ang kayamanan. Kasi pag ito ang naging measurement natin, remember, if manonood ka ng television, yung mga advertisement, gumagastos ng milyon yan para akitin niya ang kanyang tagapanood. Na para bang sinasabi niya, halimbawa, yung magandang damit. Tingnan mo ha, saan ka nakakita? Ang pinopromote gatas, pero ang model sexy babae. Diba? Talagang ano ka niya eh. So gumagastos sila ng milyon-milyon para akitin ang tao at ang gusto niya i-inject sa isip ng tao, kapag bumili ka nito, gaganda ka. Wow! Di ba? O kayo, tanongin kayo, nakailang produkto ka na ng paggamit sa mukha mo? Iba-iba ng product ang nagamit mo kasi nga napapanood mo, oh, parang maganda yun. Pero pag hindi mo binantayan, dinahata ka na nito sa pagiging greedy. Kaya hindi ka na nasisyahan. Di ba? So, ito yung isang idadagdag ko lang na para makaiwas at mabantayan natin ang ating sarili, huwag natin gawing measurement. Kasi pag ito yung naging sukatan natin, tandaan nyo ang salitang ari-arian. Parang bahay-bahayan. Pag sinabing bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Pag sinabing ari-arian, hindi totoo yun. Kaya ang ari-arian lang eh. Parang bahay-bahayan. Kung ano man meron ka sa'yo, hindi yan totoong pag-aari. Kaya ang ari-arian. Parang bahay-bahayan. Kaya sinabing bahay-bahayan, hindi siya totoong bahay. Ganun din. Ang tao, akala niya yung ari-arian, ito na yung totoong buhay. Ayun yung nangyari sa mayamang hangal. Nagulat siya eh. Nung sabihin sa kanya, oh, ngayong gabi mamamatay ka na. O yung ari-arian mo, paano? So yun yung una, hindi ko na pakakabahin. Kasi kung pag-uusapan natin ang salita, kasi ang ano rito, ang sa ating panahon, ang problema kasi tayo, yung salitang masyahan. Ano ba para sa atin ang salitang masyahan? Sa mundo, ang definition ng salitang masyahan, which is nangyari sa mayaman eh. Yung kailangan, meron ako ng meron ng iba. That's the definition of the word. Na para sa kanila, ang salitang masyahan, dapat meron din ako ng sapatos na suot niya. Di ba? Kaya ang tao, kita mo, hindi siya nasisya kasi nakita niya, oh. Kaya nakakalimutan niya na i-appreciate yung mga bagay na meron siya. So, yan yung una, tama yun, binabiti kanina ni Brother Benedict, yung salitang sa 1 Timothy. Kaya dapat na tayo masyahan kung tayo may kinakain at dinarami. So, ang punto dito ng Panginoon, learn to appreciate what you have. Araw-araw dapat yan pinapractice natin. Matutunan natin masyahan kung ano yung meron tayo. Pangalawa, para maiwasan natin ang kasakiman, which is ulitin ko, nakapaloob to sa mga tinitiwan ng mga tumayuan na. Pangalawa, kanina yung huwag mong gawing measure, the word measurement. Kasi sa lumang tipan niya yung naging batayan nila. Kaya pagdating ni Jesus, iniba niya yung salitang kahulugan ng blessed. Kaya mayroon doon, blessed are the poor, blessed kayo mga nabibigat eh. Pero sa lumang tipan, hindi yun ang kahulugan ng pinagpala. Ang pinagpala sa lumang tipan, dapat talaga marami kang ari-arian. So yung number one, para makaiwas tayo sa kasakiman, huwag mong gawin measurement. Huwag mong tingnan na, kasi kawawa ka kasi wala ka
Hindi yun. Sabi niyo nga kanina, yung relasyon sa Diyos ay isang kayamanan na walang pwedeng itulang. Pangalawa, para maiwasan natin, the main issue na sabi ko is kasakiman. Para maiwasan natin ito at hindi tayo matulad dito sa mayamang ito, na hindi naman siya naging masama dahil yumaman siya, kundi naging greedy siya. Pangalawa, do not let your possession possess you. Yun ang nangyayari. Kaya niya hindi lang ba spirit ang pumoposes. Sabi nga, hindi lang alak nakakalasing. Naniniwala ba kayo na hindi lang alak? Di ba? Nakakita na ba kayong kaibigan, yung mga nalasing? Nalasing, hindi Di ba? nakakala. Iba na kiling sa'yo, palasing na to ah. Di ba? Hindi mo na alam yung katabi mo kung lasing na yan. Di ba? Akala ko kung sino na eh, lasing na eh. So, do not let your possession possess you. Dito naman, kung bibigyan mo siya ng another in Tagalog, yung do not let your possession possess you, huwag mong hayaan maari ka ng iyong ari-arian. Amen. Alam mo yun, yung taong ito na yung, huwag mong ilagay yung buhay mo sa kayamanan. Kasi pag nailagay mo yung buhay mo sa kayamanan, wala ka nang, yung mayaman din sa, ayan, marami na akong ari-arian. Puro ari-arian eh. So, wag natin daw ilagay. Kasi pag nilagay natin ang buhay natin sa kayamanan, didinlangin talaga tayo niyan. So, dito pinapakita na kung pag-uusapan natin ang buhay, hindi ito nakadepende sa dami ng pag-aari. Minsan nga nagtanong ko, bakit ang tao ay takot mamatay? Wala namang hindi takot mamatay. Kasi, kung hindi tayo takot mamatay, ba't kumakain ka pa? Takot ka magutom eh. Tama, di ba? Pag nag-skip ka nga ng kain, hindi na ako nakakain ah. Ang agad mo inisip, baka maano yung tiyan ko ah. Diba? Takot ka mamatay ah. Bisa may tanong ko, kayo sagutin nyo, bakit ang tao takot mamatay? Ako may dalawang dahilan. Ayaw, iwanan ng ararian. Kaya tama yun, tama talo. Kasi nga may mga, pero yung dalawang ano ko dyan sagot, una, kaya ang tao takot mamatay. Una, hindi niya kasi alam kung saan siya pupunta. Diba? Diba? Kung alam mo maganda yung pupuntahan mo eh, diba? Yun ang isa. Pangalawa, kaya ang tao takot mamatay. Yun, sabi ni Brother Sally, property. Pero ang simple doon kasi, takot siya mamatay, hindi siya makakapunta sa mga mall. Isang araw nakita ko si Brother Sally sa Westfield. Hindi ko na lang binatit, nahiya ako. Busy, nagte-text, nakaupo doon sa bilog na upuan. Tapos si Brother Sally ito, dahil So, yun yung simple pabiro na bakit ang tao takot mamatay. So, dito pinapakita, ang buhay ng tao ay wala sa laki ng ari-arian. Okay? So, hindi kung gaano karami ang pag-aari mo sa mundo nito, nakadepende ang buhay natin. Kasi yun yung pinanggulat sa gospel eh. Marami siyang ari-arian, pero hindi siya pwedeng ikukod. At yung buhay niya ay pwedeng hindi pwedeng itayo. Kaya yung sabing, alam mo Brad, yung tao yan matagal na sanang patay, kundi lang yan mayaman. Mali mo yun. Hindi mo yun totoo. Yung sabi, alam mo Brad, yung tao yan, kundi lang yan mayaman, tagal ng patay yan. Hindi ko. Talagang yun pa yung buhay niya. Kasi may kilala ako mayaman, bumukulang eh. Nakatulog lang tayo. So, hindi tayo kaya. Kaya yung sabi, kaya yan Brad buhay pa, may pera kasi. Hindi po, ang Diyos talaga nagtatakla. So, panguli, no, yung para makaiwasan natin ang kasakiman, ulitin ko ulit na the issue in the gospel is not the riches. God is not against ng pagyaman natin, lalo na sisikap tayo. But ang warning kasi ito, huwag kayong dumating, humantong sa pagiging kasakiman. So para mabantayan natin ito, hindi tayo matulad dito sa mayamang
use your wealth for yourself only. Amen. Huwag mong gamitin ang kayamanan para sa sarili. Kasi dito, hindi man lamang naisip ng mamang ito na tumulong sa kanyang kapwa. Kaya sabi niya sa huli, ganyan din ang sasakitin ng mga taong nag-iipon lang ng kayamanan dito sa lupa. So, ang naging plano niya lang ay mabuhay sa lupa, to live a life luxury. No? Din nga sabi ko nga sa inyo, ano ba yung isa sa mga simpleng definition ng luxury? Hindi yung meron ka ng limousine, yung hindi ka nasisiyahan, no? yung sobra-sobra ka lang na meron ka is luxury. Yung isa, halimbawa, yung sapatos mo, 6. Di ba? That's luxury life. Eh. Okay. Nasa inyo na yung harap natin yun. Lalo na yung mga sapatos. Sapatos ko, binto. Diba? O, diba? It's up to you if you accept that. Pero totoo yun. Kasi, sabi nga kahit gano'ng kalaki bahay mo, pansin mo natutulog ka lang sa sulok. Sino rito hindi gaan niya buong bahay niya? Yung humiga ka buong bahay. Di ba pansinin mo? Kung Isang kwarto lang. bahay mo, nasa tabi ka lang. Nasa sulok ka lang. Kapraso lang. At isang pakita dyan, diba, pag namatay ang tao, kahit gano'ng karaming lupain mo, ang ibibigay lang sa iyo lupa 4/8. At malimit, hindi pa iyo. Ano? Pansinin mo. So ito isang paalala sa atin na una, lilinawin natin, natutuwa ang Diyos sa pagsisikap natin. Pero huwag tayong iligaw nito. Baka hindi natin namamalayan nagiging sakim na pala tayo. At isang palatandaan ng sakim, yung hindi ka na nasisiyahan, gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko nito. Tsaka yung isa, di ba, yung meron ako narinig na mga ngaral, sabi niya, yung pagkukolekt pala ng isang bagay, pag hindi mo nabantayan sa sarili mo, yung collection, dadaling ka niyan sa hindi maganda. So, yun yung isang mabantayan natin sa sarili. Habang nagsisikap tayo sa mundo ito, habang ginagawa natin, lalo nga, most especially, no, dito sa Australia, na hindi pala natin alam na dinadala pala tayo nito sa kasakitan. So, tandaan natin, naging hangal ang mayaman dito sa gospel dahil sa maraming taon ng kanyang pagsisikap. Nakalimutan niya na siya'y mamamatay. So, hindi niya na-realize that God gave him everything, Amen. including his life. Amen. No? Nakalimutan niya yun, including his life. Nakalimutan niya na there is life after death. Kapag nalimutan mo yun sa buhay mo, talagang ililigaw ka ng mundong ito. So, lagi nating tatandaan, wala tayong dala na anuman sa sanlibutan ito, sabi niya sa Timothy, at wala din tayong madadala pag alis natin dito.